Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, December 15 na po, 2025, mas mababang tsansa ng bagyo ang mabubuo ngayong December 25 o nalalapit na Pasko. Ayon na rin po yan sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ngayon din po ay meron din tayong iba't ibang mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin. Pero bago ho tayo magpatuloy, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo at i-share ang ating update. Malaking bagay na po yan para po sa amin. So ngayon po, hindi pa rin o consistent pa rin yung nakikita nating update sa tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential sa week 2 ng December. So pasok po dito yung sinasabi natin na December 19 hanggang December 25. Ito yung sinasabi natin po na banta ng sama ng panahon or posibleng bagyo na mabubuo. Pero dahil nga po ang nangyayari sa ngayon, consistent po itong tropical cyclone threat potential natin na low chance na maging bagyo. Kaya naman ngayon nalalapit na Pasko, ilang araw na lamang po, no? Ay mas maliit ang tsansa na makaranas tayo ng malakas na bagyo or magkaroon po ng bagyo. So magandang balita po ito. Pero laging ko sinasabi, pwede bang magbago ang lagay po ng panahon, no? Yung sama ng panahon na nakikita po sa week 2 ng December hanggang December 25 po yan, ay may mga posibilidad na pwede pang magbago. Lalo na po ngayon, ang pinaka main weather system na nakakaapekto sa atin ay ang easterlies. Pwedeng yan yung maging rason para may ma-develop po or mas ma-develop yan. Aalamin natin lahat yan. Ngayon silipin po muna natin yung ating tinatawag po na live weather system o yung pinaka-radar po natin para maipakita ko sa inyo yung magiging kondisyon ng lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. By the way, ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes, December 15. So ito po, kung makikita nyo po sa ating mapa, very clear tayo ngayon at magandang panahon naman din yung inaasahan natin ngayong araw po ng Lunes. Pero hindi pa rin po inaalis yung mga posibilidad ng mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Kahapon po ng madaling araw, nung linggo po ng madaling araw, nakita naman natin malaking bahagi po ng Luzon, Metro Manila nakaranas po ng mga pag-uulan dahil po sa iba't ibang mga weather system. Yung update kanina sa Tropical Cyclone Potential, babalikan po natin yan, explain ko yan sa inyo mabuti para yung mga kababayan natin na nag-aalala kung magiging maulan ba ngayong nalalapit na Pasko or kung magkakaroon ng bagyo. So alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition ngayong araw po ng Lunes. So ito na po, mabilis lamang po ito, samahan nyo po ako. Sa area po ng Cagayan, ng Caraga, ng Caraga po at Davao Region, i-zoom in po natin. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So yung easterlies ay muli nagbabalik, yung mainit o malisang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So kung nakikita nyo yung hangin na yan, yung pababang hangin po na yan na medyo mabagal, yan po yung tinatawag natin ngayon na easterlies. At eto may mga tsansa kasi tayo nakikita dito, kaya yung iba nagtatanong bakit daw malapit na magpasko, hindi ba ganoon kalamig ang hangin? Maraming mga factor. So lahat po yun i-explain ko sa inyo. Sa area naman po ng Apayao, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, kasama po ang Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at sa may Quezon. Ang weather condition naman po dyan ay cloudy skies pa rin ang aasahan natin with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So kung nakikita nyo yung hangin po na yan na pababa, yan po yung hanging amihan o northeast monsoon, yung malamig at tuyot na hangin na nanggagaling po sa may bandang hilaga po ng ating bansa. So kung makikita nyo, dalawang pangunahing weather system pa rin ang nangunguna ngayon, ang northeast monsoon at eto pong easterlies. Ang shearline wala pong epekto sa ngayon, pero kung nakikita nyo, unti-unti na namang nade-develop ang shearline. Nakikita nyo yung kulay asul na yan na may konting pula. Muli pong nade-develop ang shearline dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Ang malamig, ito pong northeast monsoon at yung mainit ay ito namang easterlies. Tuloy-tuloy muna tayo. Mamaya explain ko mabuti sa inyo mga kababayan. Sa area po ng Visayas, kasama po ang Bicol Region, ang Mimaropa at the rest po o nalalabing bahagi po ng Mindanao
ay patuloy pa rin po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Sa ngayon po, mas malawak yung mga area na naaapektuhan po ng easterlies o yung maalinsang hangin or mainit. Kaya naman nakita nyo lalo na kahapon, medyo mainit po yung hangin natin na nararanasan dahil nagbabalik ang easterlies. Ang easterlies naman, hindi naman yan madalas talaga nagpapaulan. Pero yung maalinsang hangin po niya o mainit na panahon na idudulot niya, yung pag-evaporate po ng mainit na hangin na yun, lalo na sa katubigan at sa kalupaan, nagpo-produce yun ng exposure sa langit, which is, yun yung mga nagiging localized thunderstorms. Bumubuhos po yun. Lalo na po bandang hapon at sa gabi, no? Obserbahan nyo po yan. Kapag may easterlies, kadalasan sa hapon may mga pag-uulan. So, eto naman po, dito naman tayo sa may Metro Manila at nalalabing bahagi po na Luzon ay apektado naman ng northeast monsoon. So, pag northeast monsoon, yan po ay may mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated light rains or mahinang pag-uulan. Pag sinabi kasi nating light rains o mahinang pag-uulan, yan yung parang medyo ambon lamang, no? Yung mga hamog-hamog, yan po ang dinudulot or naidudulot po ng hanging amihan o northeast monsoon. Dahil ngayon po, dalawang weather system lamang ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang northeast monsoon at ito pong easterlies. Mas magandang panahon ang ating aasahan at mas kakaunting mga pag-uulan. Kasi wala naman tayong shearline, wala tayong ITCC, ang northeast monsoon light rains lang, ang easterlies, bihira din magpaulan yan, pero may mga tsansa pa rin sa Luzon, Visayas at Mindanao ng mga local thunderstorms, no? Localized thunderstorms. At yan talagang nakikita natin madalas nagpapaulan yan tuwing hapon po at sa gabi. Kaya naman ngayong araw po ng Lunes, kung mapapansin nyo kahit sa madaling araw, medyo may mga pag-uulan-ulan, yan po ay dulot po ng maalinsang hangin, no? Or possible din sa mga susunod na mga araw, mabuo muli etong shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Kapag kasi nagkaroon ng impact yan, nagkakaroon po ng mga pag-uulan dyan po sa may Metro Manila. Kaya kahit wala ngayon sa weather system natin o sa weather update natin ng shear line, inaasahan sa mga susunod po na mga araw ay muli pong babalik yan kasi nandyan ang easterlies. Yun kasi yung nagiging epekto niyan. So ngayon po, balikan natin yung sinasabi ko na sama ng panahon o banta ng bagyong mabubuo ngayong nalalapit po na Pasko, December 25. Sinabi ko na po na mas maliit yung tsansa na magkaroon tayong ng malakas na bagyo. Sigurado ho yan. Huwag po kayong mag-alala. Pero yung tsansa naman na may mabuo tayong tropical depression, hindi pa rin po inaalis. Dahil sa week 2 natin, December 19 hanggang December 25, consistent pa rin yung pagiging low chance ng bagyo na mabubuo po. Diyan po sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas, yung kanyang magiging direksyon. Bali dito po yan banda. So kung titignan naman natin sa ngayon, wala pa namang mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan na nabubuo. Yan, napapansin nyo yung sirkulasyon ng hangin. Malakas ang bugso ng northeast monsoon. Yung easterlies naman medyo mahina. So talagang binababa po ng northeast monsoon or ng amihan ang epekto ng easterlies. Kaya mas madalas sa Visayas, Eastern Visayas at Mindanao yung epekto po ng easterlies. Ayon na rin yan sa ating update. So yun po, no? Kahit po nakikita sa forecast natin na wala naman tayong banta ng malakas na bagyo ngayong nalalapit po na Pasko kasi ilang araw na lamang po. December 15 na ngayon, 10 days na lang, no? Baka naman po dyan, no? Joke lang po yun. At siyempre gusto ko maging masaya tayo kaya tinatapat ko na kayo. Wala tayong aasahan ng malakas na bagyo ngayong December 25. So tuloy yung outing, tuloy yung pamamasko ng ating mga anak, yung mga ninong at ninang dyan, mag-ready na po kayo sa mga inaanak po ninyo. At laging ko sinasabi, kahit wala tayong banta ng malakas na bagyo, hindi pa rin natin sabihin ko sa inyo, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na mayroong mabuong bagyo kasi nasa forecast pa rin yan. Nasa tropical cyclone threat potential pa rin po yan sa week 2 ng December 19 hanggang December 25. Hindi pa rin po inaalis. Sinasabi ko sa inyo yung pinaka-advanced forecast natin, no? Pinaka-updated na forecast natin. Pero kapag nagbago yan, or may mga konting pagbabago, lagi ko po kayong i-update. So, ulitin ko, wala man tayong bagyo na minomonitor o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo naman kasi very clear tayo ngayon.
So mas mataas yung tsansa na mas magandang panahon. So samantalahin po natin, mag-asikaso tayo, maglaban na ng mga kailangan labhan, kasi kapag nakaranas na naman tayo ng mga pag-uulan, mahirap na naman tayo magpatuloy ng mga damit. Ngayon po, no, sinabi na ng Pag-asa sa kanilang forecast, and ito naman talaga yung nasa advance forecast natin, na 1 hanggang 2 bagyo lamang ang mabubuo ngayong December. So nakaisa na tayo, yung bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma, mahina lamang yon. At ito yung inaasahan na magiging panghuling bagyo ngayong 2025. Tatawagin po yung, ito po, no, ito po magiging huling bagyo po, tatawagin Yasmin o bagyong Yasmin. So halos parang puro babae yung pangalan, pero wala namang kinalaman yan kung magiging malakas. So dahil nga po dalawang tropical depression yung nauna, yung Berbena at yung Wilma, inaasahan kung sakaling maging bagyo yan, sa week 2 ng December ay magiging mahinang kategorya lamang yan. So hindi po natin yan dapat pangambahan or ikabahala. So ngayon may nagtatanong sa atin, no, ano ba, sabi, Kuya Francis, ano ba ang dapat namin paghandaan ngayong nalalapit na Pasko dahil wala namang banta ng bagyo or sama ng malakas na bagyo na paparating. Ito po layan ko sinasabi, wala man tayong paparating na malakas na bagyo, meron pa rin tayong mga iba't ibang mga weather system na kino-consider. Tulad po ngayon, nagbabalik ang easterlies, may tsansa pa rin na magkaroon ng mga pag-ulan dyan po sa may Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon dahil po sa shear line. Ang shear line patuloy po na nade-develop kapag merong salubungan ng malamig at mainit na hangin. Nakikita nyo naman yung malamig na hangin, yung northeast monsoon at eto nga pong easterlies. So may chance pa rin na ma-develop po ang shear line na siyang magiging main weather system na magbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. So hindi pa rin natin na inaalis yung posibilidad na may mga pag-uulan pa rin ay yung nalalapit po na Pasko. Pero mas lamang po yung medyo magandang panahon, no? Dahil sa forecast, wala naman tayo nakikitang banta ng malalakas na bagyo. Eto po, lagi kong sinasabi, may bagyo man o wala, no? May banta man ng malakas na bagyo o wala, kailangan pa rin po natin maging updated. Kahapon po absent tayo, medyo naging busy. Pero bumabawi naman po ako ngayon. Yung mga elders po natin, mga OFW, yung mga nanay tatay, kamusta po kayo dyan? Salamat po sa palagiang pagko-comment. Binabasa ko po yan at nagre-react po ako pag may time po. Maraming salamat po ng sobra-sobra sa inyong lahat. You know, importante yung maging updated pa rin kayo sa lagay ng ating panahon. Baka hindi nyo pa ako kilala, ako po si Kuya Francis at yung mga nagko-comment po ng pasasalamat, salamat din po ng marami sa inyo. Yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi, kailangan maging malinis tayo. Samantalahin natin yung pagkakataon na ito na maglinis dahil hindi lamang dahil nalalapit pa ang Pasko. Bagkus kapag nagkaroon ng mga biglang bugso ng mga pag-uulan, ang pinaka-target kasi ngayon ng mga banta ng mga malalakas na pag-uulan, dyan po sa may bandang Luzon, no? Nandiyan kasi tumatama yung shear line Yung salpukan ng malamig at mainit na hangin, yung shear line, yan po, nakikita nyo. Yan may tsansa ng mga pag-ulan. So linisin natin yung mga kapaligiran, plastic, mga basura, i-segregate. Kaya hindi na pinapalalahanan ko din yung mga taga-Eastern Visayas. Kaya hindi, dyan po sa parte po ng Mindanao. Lahat ng parte ng Pilipinas kinakailangan maging malinis tayo. Para sa atin din yan, iwas tayo sa baha, iwas tayo sa pangit po na surroundings. Yung pangatlong paalala ko, napaka-importante pa rin na dapat po meron tayong naka-stock na pagkain. So alam naman natin, nagbigayan na ng biyaya ngayon sa LGU, yung tinatawag natin na handog pamasko, no? Na pinapamigay po sa atin, no, ng gobyerno. At pwede natin gawin pang stock ng pagkain yon, pang ilang araw din, ilang kilo din ng bigas yun. At yun din yung panghanda natin ngayon na lalapit na Pasko. Hindi naman natin kailangan maghanda ng bongga, yung sakto lamang. Dahil siyempre, alam nyo naman, no, merong New Year pa. So sunod-sunod na yan. Yung iba kasi hindi na naghahanda po ng Pasko, simpleng celebration lang kasama pamilya, bumabawi ng paghahanda pag dating naman po ng bagong taon o ng New Year. Ito pa yung isang paalala ko, importante din mga kaibigan na i-safety natin mga importanteng gamit, no? Hindi lamang kapag may mga bagyo o malalakas pag-ulan, mga pagbaha, bagos kapag may mga ibang bagay din, no? Tulad ng lindol, sunog, importante po yan. Lagi kong nire-remind yung mga viewers natin, yung mga subscribers natin, mga followers natin, dahil gusto ko lagi kasing nasasabihan. So sabihan nyo na ako ng paulit-ulit, okay lang po, at least nare-remind ko po kayo araw-araw. Di ba po? Mas okay na po yung ganun. Eto pa, yung panghuli, napaka-importante, lagi ko sinasabi na kinakailangan natin
na lagi mong manalangin sa ating Panginoon sa safety po ng bawat isa. Lalo na po, meron tayong waling nakikita na banta ng sama ng panahon sa week 2 ng December 19 hanggang sa 25. Low chance yan, pero lagi ko sinasabi, nagbabago ang panahon, ha? Kaya kailangan pa rin tuloy-tuloy ang panalangin natin na walang bagyong mabuo ngayong nalalapit po na Pasko para po merry ang Christmas natin. Maganda ang panahon, makakalabas tayo. Kasi pag maulan yan, sa bahay lang talaga tayo at hindi tayo makakapag-celebrate po ng maayos. At lagi kong sinasabi, mga kaibigan, unang-una, wala tayong bagyo ngayon. Tignan nyo mabuti sa mapa, wala po tayong bagyo dyan. Sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, clear tayo ngayon sa bagyo. So susunod po na 2 hanggang sa 5 araw. Pero sa mga susunod po na mga linggo, dyan possible na mabuo yung sinasabi nating sama ng panahon, pero low chance naman na maging ganap na bagyo. So mga kaibigan ko, sa ngayon po ay maigsi lamang yung ating update sa lagay ng ating panahon. Kaya naman na yung ko sinasabi, no? Araw-araw kailangan natin manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap, maliit man or malaki, kinakailangan natin ipagpasalamat. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, bagkos lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ipanalangin natin na may pagpasalamat sa ating Panginoon. Yan lamang po ang pinaka-update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes, December 15. And please huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and subscribe para always ko po kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.